ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Grabe, no? Ito na naman. Dito na naman po ang isip batang to. Sorry yun po yung observation ko kay Congressman Leandro Libiste. Kayo ba parehas ba? Parehas pa tayo ng naiisip. Bakit ganun po ang naisip ko, no? Kasi guys, kami rin ng mga vlogger, ang dami pong nag-aano sa amin. Ang dami nagme-message sa amin, death threat, di ba? Nakita nyo ba kami magganyan yung itsura? Diba? Parang bata to eh. Ikaw, ang pinagkaiba pa po natin Congressman Leandro Libiste, ikaw, bilyonaryo ka. Diba? Anytime pwede kang kumuha ng 50 bodyguard, kumuha ka, pasahudin mo, 30,000 a month. Para hindi ka magmukhang ganyan, no? Diba? Anong pinagagawa mo? May paiyak-iyak ka. Huwag niyo po ako patay. Kumuha ka ng 50 bodyguard, tapos ikaw yung mang-threat sa kanila. Napakahina mo naman, congressman ka eh. Congressman ka ba o congress boy? Congress boy yata to eh. Nagbibinata pa lang. Napakahina mo naman, may pagganyan-ganyan ka. Tanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya, ayaw mo lang mabulol dun kasi halatang puro mali-mali mga sasabihin mo, under oath ka dun, makukulong ka. Sus, dahil mong dahilan. Di ba? Kami, pag in-invite kami doon, pupunta kami. Kasi wala naman talaga kaming alam. Di ba? Ikaw, kung may alam ka, sabihin mo doon. Di ba? Sabi nga sa'yo ni Senator Ping Lacson, bara-bara kayo. Dinamay mo si Congressman Terry Redon eh. Hindi naman pala siya congressman nung panahon na may sinasabi kang anomalya. Gusto mo pa siyang pababain sa pwesto Minention mo siya, gusto mo siya pababain sa pwesto, tapos malaman-laman, hindi pala siya yung congressman na tinutukoy. Sa batok, Congressman Leandro. Nasobrahan ka daw sa promil eh. Batang promil. Sabi yung commercial dati nung promil? Congress Kid, yun, Congress Kid, Hindi ka pala congressman Congress Kid ka. Kasi, di ba tama naman ako, bilyonaryo ka, congressman ka, you have all the power. Kung sino man yung nagte-threaten sa'yo, sila yung mo. Wag naman. I-threaten mo rin sila, ibig sabihin, di ba? Diba? Ganun. Be a man. Diba? Kunin mo lahat ng mga siga sa tondo, tapos magpapaligid ka, tapos lahat ng lumapit yun, pasapak mo. Hindi naman na importante ang laman ng Cabral Files, hindi na 100% authentic. Di ba? Tama. Sino kaya nagutos dyan para hindi pumunta sa Blue Ribbon? Nanay niya.
Sabi ni John Jace, sino kaya nagutos yan para hindi pumunta ng Blue Ribbon? Tingin ko lang nanay niya, pero baka hindi na. Makukulong ka dun, under oath ka dun, kung mali-mali mga pinagsasabi mo, based sa mga obserbasyon po namin, mali-mali po talaga mga pinagsasabi mo. Mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag Blue Ribbon Committee hearing. Opo, sir, hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House leadership or the Speaker. Hindi po. Basta ako po ay may imbitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. As I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Tobacio told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Dahil baka noon There are really threats. Grabe, no? hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. At kung Ayun na nga, tip of the iceberg pa lang. Puro mali-mali na. O what more? Yung kung ano pa yung hawak-hawak mo dyan, di ba? Kung mga 40% mali, di ba? Di yung mga hawak mo pa dyan, 40%. Saka ito pa, Congressman Gandhi Legiste, mawalang galang na. Di ba, tapos na po yung 2025 budget. Wala na po yan sa usapin ngayon. Kung sasabihin mong corrupt yan, ang dami na nga pong kinasuhan eh. Totoo naman, corrupt. Di ba, may mga kinasuhan na. May investigasyon ngayon dyan. Move on na tayo, 2026 na. At dito sa 2026 na budget, kapag meron pa rin mga siraulo dyan, ewan ko na lang, no? Baka, garapala na talaga yan. Yan na talaga yung mga dapat maoblo. Grabe ka naman. May sinasabi si Gerald Evans. Paiyak-iyak ka pang hayop ka, bading. Grabe. Hindi natin alam kung anong Wala tayong sinasabing labas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya higit pa sa Cabral files ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po... Kami, personalidad ba kami? Pinupuna ka lang naman namin yung mga mali-mali mong sinama mo si Manny Pacquiao, tapos yung ibang nategi na. Kasalanan ba namin kung mapuna namin na mali ka?
Ayan, parang may mali. 'Di ba dapat mas matapang siya kasi may hawak kuno siyang files. Bakit baliktad? Bakit siya kinakabahan? Bakit natatakot siya? Oo nga eh, 'di ba? Sabi na sa USB, labas mo na lahat. Wala ka na. Tayo mo nga. Labas mo lahat at kami magde-decide kung kapani-paniwala. Eh, kung nandiyan na naman si Manny Pacquiao, move on ka na, boy. Diba? Sabi mo, corrupt yung 2020. Ayan na nga eh, may mga kinasuhan na. Oh, may mga investigasyon. May mga nakita ng ano. Ano bang papakita mo? Di ba? Oh, 2026, move on na tayo. O pagka, ano, Addictus Rex. So, yan, shout out. Malakas masyado laugh track. Malakas ba? Ay, sorry. Mahina. Mahina yung mic ko. Pag lumalayo ako. Ayan, alam na alam mo siya. Ayan. Alam na alam mo style mo. Alam na alam mo style mo, no? De Viste, baka nga ikaw ang umatake kay Cabral, patawa ka. Ayan, yung mga, ano, may mga nagsasabing ganyan. Kasi, nakakabahala yung mga kilos mo eh. So, may pagka-narcissistic siya, yung parang, ako. Di ba? Ako yung ano dito, ako yung ano. Ewan ko ba dito sa taong to, masyadong ka-importante. Diba? Obvious eh. Na ano eh. Parang siya yung may tinatago. Ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakihin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa. At dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Takot na takot siya mategi, no? Bilyonaryo yan. No? Kumuha ka, si kwentang, hoodlum. Magkano lang pasahod doon? 30,000 a month, oh. Pagkakainin mo lang, 30,000 a month, oh. Times natin, 30. 30, oh. Tingnan natin, magkano papasahod mo. Masyado kang kabado, eh. Dami-dami mong pera, 30,000. Oh, 30,000, 300. Times, ilan ba? 30. Oh, pwede ng 30. Oh, 900,000 a month lang. Oh, papasahod mo. Oh, 900,000 times mo sa ilang years. Ay, hindi. Ilang months. Oh, 3 years. Sabihin mo na 3 years contract. 36. Oh, 32 million ang gagastusin mo lang sa loob ng 3 years. Oh. Eh, solar boy ka eh. Solar boy, billion eh. O, 32 million. Eh, ilang 1 billion, ilang 32 million ba yun? O, 1 billion. Divided by 32 million. O, 31. O, 31. Yung 1 billion mo, abutin ka ng
pagtanda mo, hindi pa nauubos yun para sa bodyguard mo. Oh. Solve ang problema mo kaysa paiyak-iyak ka dyan para kang bata. No? Ang dami mong bodyguard, hindi ka matitegi. Solar boy ka eh. Di ba, solar boy? Ikaw, bilyonaryo ka eh. Congress kid. Promil kid na, congressman, congress kid. Oo, katotohanan. Kasama nanay mo sa FC. Ilabas mo na, Leviste. Dami mo alam. Yan. Bakit di mo pa ilabas? Ano pa pinaghihintay mo? Diba? Kuha ka ng, ilabas mo lahat yan, tapos kuha ka ng bodyguard mo, tapos. Ewan ko. No? Ayan po ang masasabi po natin kapag binoboto natin yung mga medyo mahina, no? Nasa nasa titulo lang o nasa lang yung kanilang mga accomplishment nasa papel lang, di ba? Yung academics record nila nasa papel lang. Pero sa buhay talaga, wala silang katalinuhan, no? Sila ay nananatiling bobo sa buhay. Ilang taon na ba si Leandro Leviste? Tanong natin. Ilang taon na po ba si Leandro Leviste ang congressman na anak ni Loren Legarda sa Pilipinas? Yan. Si Leandro Leviste ay 32 taong gulang na ngayon. Siya ay ipinanganak noong 18 ng Marso taong 1973 at kasalukuyang naninilbihan bilang congressman ng unang distrito ng Batangas. Mayroon pa ba kayong ibang gustong malaman tungkol sa kanya? Iyakin ba siya? Iyakin po ba siya? Walang o impormasyon na nagsasabing iyakin si Leandro Leviste. Bilang isang politiko at negosyante, founder ng Solar Philippines, mas kilala siya sa kanyang mga proyektong may kaugnayan sa renewable energy at serbisyo publiko. Wala na, pinagmulta na. Updated Google So, ayun nga. Hindi updated sa Google So, ayun nga guys, sinasabi na ito, 32 years old, parang isip bata, no? Parang tingin ko, parang pa lang siya 21. Yung pag-iisip niya, o baka 18? Parang ganun siya mag-isip no? Yan po ang problema kapag yan po ang problema kapag laking spoiled yung mga bata, hindi nasanay sa hirap ng buhay. Ganyan po no? Konting death threat. Alam mo, totoo kami nga, araw-araw namin inaalmusal yan Pinagkaiba pa natin, ikaw bilyonaryo ka. Pwede kang kumuha ng bodyguard na 30. Yung 1 billion mo, pang na, ilang years na? 3 times, mga 30. O 90 years, pang 90 years na 1 billion mo para sa bodyguard. Di ba? Be a man. Okay? Yun ang mapapayo namin sa'yo, Congressman na Leandro Leviste. Be a man. Para ka kasing bata, no? Congress kid. Ikaw ang kauna-unahang bata nandyan sa Kongreso, sa House of Representatives. Kaya ang tawag dapat sa'yo, Congress kid. Kaya, Congress boy. Hindi po bagay sa'yo yung title na congressman. Punta ka muna po ulit kay Senator Loren Legarda, no?